Huminga ng malalim si Marisa bago pinindot ang doorbell ng malaking mansyon sa kanilang lugar sa Isabela. Madalas siya napapadaan lalo na sa tuwing pupunta siya ng bayan o pamamalengke. May usap-usapan ng mga vampira o paninirahan ng mga engkanto ang bahay na yon. Pero hindi naman naniniwala si Marisa sa mga kwentong barbero. Maniniwala lang siya kung ito ay may pruweba. Naku, yung anak ko dumaan dyan, nilagnat kinagabihan. Wika ng isang babae habang nakikipagtsismisan sa tindahan ng mga gulay. Inismiran lamang ng dalaga ang haka-haka. Kahapon nga lang, nakita niyang may kotse na lumabas sa gate. Napakagwapo ng driver. Mala-Amerikano ang muka. Salamat na lang sa nakabukas na bintana ng sasakyan dahil nakakita siya ng gwapo nung araw na yon. Ay naku, kaya ako? Hindi ko inahayaan dumaan dyan ang mga anak ko. Mahal na ang bayad ngayon sa albularyo. Sagot pa ng tindera sa kausap. Napailing na lamang si Marisa sa ibinibintang. Tinapos na lamang ang pamimili saka umuwi na. Bago makarating sa kanila, napadaan muna ito sa nasabing mansyon. Lalagpasan na sana niya ito nang may mapansing karatula na nakadikit sa pader malapit sa gate mismo. Nagka-interes itong basahin, lalo na't mabasa ang wanted na salita. Inilapag nito ang bayong at mas tinutukan ang nakasulat sa karatula. Wanted Mommy, 25,000 a month. Nanlaki ang mga mata sa perang inaalok. Mas malaki pa ito sa sahod ng mga domestic helper sa abroad. Sino ba namang hindi magugulat? Mami? Sa tanang buhay ng dalaga, wala pa itong narinig o nakitang trabaho katulad nito. Ano yon? Magpapanggap siya, ganun ba? Muli niyang sinipat ang karatula. Nainganyo ang dalaga sa perang sasahurin. Malaking tulong yon sa pagpapagamot sa kapatid niyang may sakit. Naisip niya ito na ang pagkakataon. Hindi na niya kailangan lumabas pa ng bansa upang manilbihan sa mga dayuhan. Pagka-uwi niya ng bahay ay agad siya sinalubong ng kapatid. Nakabonet ang ulo at maputla. May brain tumor ang kapatid ng dalaga. Kaya nga't kailangan niya maghanap ng trabaho na may malaking sahod upang matustusan ang pangangailangan ng kapatid. 10 taon lamang ang edad ng kapatid nitong si Aljon. Pero maaga din nakikipaglaban sa sakit nito. Ate! Sigaw nito saka siya niyakap. Napangiti ang dalaga na salubungin ni Aljon. Namiss mo ako ano? Tanong niya rito at pinugpog ito ng mga halik sa pisngi. Napahagikik ang paslit sa ginawa niya. Maski siya napapangiti sa tuwing nakikita ang kapatid na masaya. Matapos makipaglambing ay dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya roon ang ina na abalang naghuhugas ng plato. Mano po, Nay? Wika sa ina sa kinuha ang basang kamay nito. Agad di siya tumulong at inayos sa mga pinamalengke. Kinagabihan, muling bumagabag sa kanya ang trabahong inaalok ng mansyon. May takot sa puso ng dalaga dahil na rin sa mga naririnig tungkol dito. Pero kung yan ang paiiralin niya, malamang sa malamang, hindi na ito makakahanap ng ganong kalaking offer sa mga karatig bayan, maging sa Maynila. Bumuntong hininga siya at pilit na ipinikit ang mga mata. Sa sobrang pag-iisip niya, nakatulugan na lamang niya ito. Kinabukasan ay maaga niyang inayos sa mga nakatago requirements. Matagal na itong hinanda ni Mia dahil balak din naman niya maghanap sana ng trabaho. Pasasaan ba't gagamitin niya din naman ito. Binitbit niya yon at muling pinuntahan ng mansyon. Nang nasa tapat na siya, suminghap muna ito ng hangin bago pinindot ang doorbell. 2 beses na pinindot ng dalaga ang doorbell bago lumabas ang isang matandang babae. Nasa tansya niya, 65 anyos na ang edad. Magandang umaga ho. Wika niya sa matanda at binigyan ito ng malapad ng ngiti. Ngunit tila yata bad trip ang matanda dahil hindi man lang siya nitong nginitian kahit katiting lang. Mag-a-apply ho sana ako. Nakita ko kasi sa labas yung poster. Naghahanap daw po kayo ng Sumunod ka sa akin, iha. Sabi ng matanda, hindi man lang siya pinatapos. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Sinundan ni Marisa ang matanda hanggang sa makapasok sila sa mansyon. Grabe, ang laki. Bulalas niya na ikinaisbid ng matanda. Napanguso na lamang si Marisa. Kahit ekspresyon, bawal. Ang boring pala nila dito. Sa isip-isip na Marisa. Hindi maiwasang mamangha ng dalaga. Sa tuktok kung saan siya nakatayo ay may magara at makintab na chandelier. Diamond ang design, hudyat ng karangyaan. Sa gawing kaliwa, malapit sa pinto ay may iba't ibang figurine. May disenyong dragon, lion at kung ano-ano pa. Well varnish ang napakahabang hagdan papuntang 2nd floor. Kahit ang sofa ay black leather na kung tatansyahin ay aabot ng 20-seater. Sobrang yaman nila.
Bulalas niya saka tumingin sa matanda. Hintayin mo si Don Benedicto, tatawagin ko. Mautiradad na wika ng matanda. Tumango siya at inintay na lamang ito. Habang hinihintay ang matanda ay nasa isip na ni Marisa ang itsura na magiging amo. Don Benedicto? Siguro nasa 60 na basta ganoong pangalan. Naiisip niya rin ang mukha nito. Kulubot at may tungkod ng hawak. Sana hindi ito masungit gaya ng mga matatanda nagme-menopause na. Dumako ang tingin niya nang bumaba na ang babaeng matanda. Sumunod dito ang lalaking matipuno. Nakasuot ng black na islak, naka-insert na pinatneran ng white polo shirt. Prestihiyoso ito naglalakad papunta sa kanya. Ngunit parang gustong kamustahin ni Marisa ang panty kung nandiyan pa ba na makita ang napakagwapo nitong muka. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, may jawline. Lahat-lahat na nasa binata na lahat. Sinalo lahat ang kagwapuhan. Siguro anak niya to. Pabulong na wika ni Marisa. Nang makalapit ito sa dalaga ay marahang initian ni Marisa ang binata. Pero agad din pinawi nang mapansing hindi malang ito tumatawa. Bakit parang walang tumatawa sa pamilyang to? Sa isip-isip niya. Benedicto Montero. Wika ng binata saka inilahad ang kamay. Benedicto? As in, Benedicto? Para naman yata masyadong matanda ang pangalan nito sa kanyang muka. Siguro, junior to. Wika ulit ni Marisa sa sarili. Marisa po. Marisa Alonte. Kayo po ang anak nandun? Tanong ni Marisa. Kumunot ang noon ng binata. Nagtataka siguro kung bakit siya magiging anak nandun. Ako si Don Benedicto Montero, babae. Wika nito na may pagdiin. Napanganga si Marisa, na konsensya dahil sa maling pag-aakala. Sorry po, ang tanda na po kasi ng pangalan niyo. Namali lang po ako. Aniya at makailang beses na yumuko, parang Japanese lang. Forget it. Nandito ka para mag-apply. Alam mo bang ina-applyan mo? Aware ka naman siguro kung anong trabaho yung ipapagawa sa'yo. May experience. In-stop ni Marisa ang binata sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ang bilis mo magtanong, pwede isa-isa lang? Reklamo niya dito. You know what I'm saying? Sagot nito at tila wala nang balak ulitin ang tanong. Napabuntong hininga na lamang si Marisa. Oo, alam ko lahat yon. Nakalagay na nga sa poster. Tumango-tango ang lalaki at namulsa. Sinipat ang kabuuan ng katawan niya, mula ulo hanggang paa. So there's nothing to discuss. Alam mo na pala ang details. Napangiti ng malapad si Marisa. Ibig sabihin ba nito, tanggap na ako? Hindi siya sinagot ni Benedicto. Tinignan lamang siya nito. Ilang segundo at muli ito nagsalita. Ilang taon ka na? May anak ka na ba? Asawa? Grabe naman tanong yan, sir. Wala pa akong anak at mas lalong wala din akong asawa. 27 na rin ako. May itatanong ka pa ba? Hindi nakaimik si Benedicto. Mas lalo lumapit sa kanya si Benedicto. Tuloy, umaalingaw ang halimuyak mula sa mamahalin nito pabango. Na mag-ilang metro na lang ang kanilang pagitan ay hinawakan nito ang buhok. Hinaplos at inamoy. Sa gulat ni Marisa ay aksidente niya itong natulak upang mapalayo sa kanya. Unang araw pa nga lang minamanyak na siya nito. Wala sa usapan yan. Virgin pa ako. Sigaw nito sa binata. Naikinagulat nito. Hindi man lang tumawa o nagpakita ng anumang reaksyon. Hindi tuloy maisip ni Marisa kung pambabastos ba yon o kasama sa interview. Tinitignan ko lang kung malinis at mabango ka kapag lumapit ka sa bata. Seryosong wika nito. Napakagatlabi si Marisa nang marinig yon. Nakakahiya. Hindi man lang niya inantay na magsalita muna ito bago manghusga. Pero about your virginity, totoo ba yon? Bigla na itanong ng binata at ano naman ang kinalaman nito doon. Pinamulahan tuloy si Marisa sa klase ng tanong niya. Oo, pero secret lang natin yon ha? Huwag mong ipagsabi. Muli siyang tinanguan ni Benedicto. Okay, then, mula ngayon, mami ka na ng anak ko at asawa na kita. Pakiramdam ni Marisa ay binuhusan ito ng malamig na tubig. Bigla-bigla na lang siya nagkaroon ng instant family. Ano? Don Benedicto, akala ko nga charot-charot lang yan nakapaskil sa labas na wanted mami. Akala ko, kailangan niyo lang ng yaya sa anak niyo, ganon. Mahabang lintanya ni Marisa sa binata. Maiintindihan pa niya kung surrogacy, pagpapanggap at iba pa. Pero maging instant mommy for real ay ibang usapan na para sa dalaga.
Nang makitang hindi nagbibiro ang Don ay napagtanto ni Marisa na tunay nga at hindi basta lang biro. Ano po sa anak? Okay po ako, maging mami niya. Aalagaan ko siya. Mamahalin parang tunay kong anak. Tumingala ang dalaga at binigyan si Benedict ng pilit ng ngiti. Pero maging asawa mo? Biglang nagsalubong ang kilay ng binata na tila na-offend pa niya yata. So pangit ako? Wika ni Benedict. Agad na umiling si Marisa para klaruhin ang ibig niyang sabihin. Hindi ito pangit kung itsura lang ang pag-uusapan. Sa katunayan nga, siya pa lang ang nakitang gwapo ng dalaga sa buong buhay nito. Hindi po, ang gwapo niyo nga, makalaglag pa... Pinaningkitan siya nito. Puso, makalaglag puso po kayo sa kagwapuhan. Agad na sumilay ang tipid ng ngiti ng binata. Napatulala si Marisa na makita ang kakarampot ng ngiti ni Benedicto dahil mula ng pagkapasok niya, napakaseryoso ng muka. Alright, then, asawa kita kapag nandiyan ang anak ko. We have to pretend na mahal mo ko. And as for me, just do your role as a good mother. Tumangutango si Marisa sa mabilis nitong lintanya. Your salary will start at tomorrow. Babayaran kita na naayon sa poster na ipinaskil ko sa labas. At kung maganda ang iyong performance, tataasan pa kita. Malinaw pa sa tubig ang mga sinabi ng binata. Nakaramdam ng ginhawa ang dalaga dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng trabaho na may mataas na sahod. Magpapapansit ako mamaya. Sa isip-isip niya. Sumabay ka sa akin, dadalhin kita sa anak ko. Utos ng Don sa kanya. Mabilis siya sumunod kay Benedicto. Binaybay nila ang napakatirik na hagdan papuntang second floor. Pakiramdam ni Marisa, parang nasa real life Easter ng Beauty and the Beast ang atake ng hagdan. Pangangalayan muna ang mga tuhod bago tuluyang makarating sa ikalawang palapag. Pagkarating nila doon ay hiningal kaagad si Marisa. Paano? Ang bilis kasi maglakad nandun. Akala mo'y palagi may emergency. We're here. Sabi ni Benedicto na makarating sa tapat ng isang silid. Sinubukang pihitin ng Don ang doorknob. Nang walang magbukas ay kumatok siya ng 2 beses. Angel? Baby? Malambing na wika ng binata. Napaubo ng marahan sa klase ng tono ng binata ang dalaga. Kung gaano ito kaseryoso kanina, ganun din kalambing ang boses ngayon. Nang mapagtanto ni Benedicto ang boses, ay muli naging maotoridad ang pagtawag sa anak, ngunit hindi maiaalis na mahaluan pa rin ito ng kalambingan. Mahinang pumihit ang seradura at sumilip ang munting paslit na tila naistorbo pa sa pagtulog. Agad na napangiti ang binata. Mas lalong napatulala si Marisa na makitang tuluyang ngumiti ang Don. May mas ibubuga pa pala ang kagupuhan nito kapag nangiti. Hi baby, I want you to meet someone. Pwede ba kami pumasok? Napangiti ang bata sa tinuran ng ama. Napamangha na lamang si Marisa sa sobrang sweet ng mag-ama. Kung hindi lang nangabilang puday ang tatay niya, ganito din sana ito kalambing sa kanila. Pagkapasok sa loob ay sinipat ni Marisa ang kabuuan ng kwarto. Grabe, 100% pink lover ang bata. Mapagamit at maging table at upuan ay pink na pink. Kung meron pa na ibang kulay dito, yun ay ang pintura lamang ng pader at kulay ng CCTV bawat sulok. Hi Angel, malambing niyang wika sa bata. Napatago ang bata sa likod ng ama. Siguro'y natakot sa kanya kaya ganon. Sorry, may trauma kasi si Angel sa huling yaya niya. Pagpasensyahan mo na. Kaya pala may CCTV. Bahaging hinila ito ng Don. Naka-squat ito at hinawakan ang magkabilang balikat ng anak. Hindi mo kailangan matakot anak. Well monitored ang bahay. Hindi ka sasaktan ng mami mo. Saka bahagyang pinisil ang ilong ng paslit. Napaubo si Marisa sa mga narinig. Talagang pinangalandakan niya na nanay siya ng bata kahit wala pang karanasan ng dalaga. Mami? She is Mami? Panguusisa ni Angel. Tinitigan niya si Marisa at walang sabing tumakbo at niyakap siya sa magkabilang legs. Ramdam niya ang pananabik ng bata sa nanay nito. Sino kaya ang mama nito at iniwan ng ganito ka-cute na bata? Gayunpaman ay marahang tinanggal ni Marisa ang pagkakahawak ng bata saka rin ito nag-squat. Nang dumantay ang kanilang height, ay agad siya niyakap ng bata. May kung anong kumirot sa puso ng dalaga na hindi nito mawari. Pakiramdam niya, malapit siya rito at siya ang nagluwal. Matapos ang tagpong yon, ay iniwan na ng dalaga si Angel sa kwarto nito. Masayang masaya si Benedicto dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay naging malapit ang bata sa ibang tao. Habang pababa sila ng hagdan, ay ine-explain ni Benedicto ang bawal at hindi sa dalaga.
Abala naman sa pagkikinig si Marisa. Sinisigurado niyang wala siyang makakaligtaan sa mga sinasabi nito. Sa sobrang focus niya sa binata ay aksidente siya natapilok sa hagdan. Hindi niya nagawa ng paraan para bumalanse. Anumang oras ay babagsak at tiyak na mahuhulog siya. Ay! Hiyaw niya nang maramdaman ng braso sa likod niya na naging suporta upang hindi ito bumagsak ng tuluyan. Wala sa sariling mapakapit siya sa kwelyo ni Benedicto. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataong mas matitigan pa ng dalaga si Benedict. Nagtama ang kanilang paningin. Bigla-bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ni Marisa para mga kalabaw na naguunahan sa karera. Mula sa seryosong tingin ng binata ay bigla na panguso ito. Hahalikan yata siya. Bumikit siya ng marahan at hinintay ang labi ni Benedict. Pero isang daing ang narinig imbis na malambot na labi. Ang bigat mo, ano ba? Agad na napamulat si Marisa. Napahiya siya. Agad siyang umalis sa bisig nito. At nais na lamang magpalamon sa lupa. Mas nadagdagan ng hiya niya nang hinilot ng lalaki ang nangangalay na braso. Sorry po. Kagatlabing sabi niya. Hindi niya binigyan ng pansin at muling pinagpatuloy ang mga rules at regulations sa bahay. Anyway, papasok ka ng alas 7 ng umaga. Uuwi ka ng alas 5 ng hapon. Bawal ka maabutan ng gabi rito. Bago kumagat ang dilim, kailangan nasa inyo ka na. Napakunutan noon ni Marisa. Nagtataka bakit kailangan huwag maabutan ng dilim. Hindi kaya... Tama ang chismis? Bulalas niya na ipinagtataka ng binata. Chismis? What? Tanong nito sa kanya. Mabilis siyang umiling at halos gustong bawiin ang lumabas sa bibig kanina. Di na siya muling inusisa pa ng binata hanggang sa huling hakbang ng hagdanan. Watch your steps. Pabulong nitong wika kay Marisa. Siguro, nasabi niya yon it because may care din siya rito. O baka naman dahil lalampa-lampa siya kaya ganon. Ayaw niya lagyan yun ng mali siya. Na makarating muli sa sala ay inilahad ng Don ang kamay. For formality siguro. Agad naman tinanggap ni Marisa ang kamay at nakipag-shake hands. Ramdam ni Marisa ang lambot at walang kakalyo-kalyong kamay, bagay na ikina-amaze niya. Parang pambabae kasi. Nagtagal ng ilang segundo ang pagkikipagkamay na nangyayari. Wika ni Benedict. Dali-daling kinuha agad ni Marisa ang kamay. Tila yata nag-e-enjoy siya at walang balak itong bitawan. Ay naku, sorry. Aniya sabay takip sa bibig. Wala namang isinagot ang Don. Tumangutang lang ito bilang tugon. Na makauwi ay patakbo niyakap ni Marisa ang nanay niya. Kasalukuyan yon na naghahanda ng hapunan. May trabaho na ako, Nay, at malaki ang sweldo. Bulalas nito sa ina. Hindi may paluwanag at tuwa nararamdaman ni Marisa. Kung tuloy-tuloy ang kanyang swerte, tiyak na may papagamot na niya ang kapatid at matutustusan ang pangangailangan nilang tatlo. Masaya ako sa iyo, anak. Congratulations. Masayang wika ng ina. Pagkatapos ng hapunan ay abala si Marisa sa pag-ayos ng kanyang tulugan. Habang pinapagpag ang unan ay biglang tumunog ang cellphone niya na nasa lamesita. Itinigil nito ang ginagawa at dinampot ang cellphone. Kumunot ang noon niya nang makita na tanging numero lamang ang nasa screen. Nag-alangan man ay sinagot niya ito. Isang malakas na bulahaw ng iyak ang naririnig nito sa kabilang linya. Iyak ng isang paslit. Kung hindi siya nagkakamali, kaboses yun ni Angel. Mami! Wika ng bata habang umiiyak. Maya-maya pa, bahagyang humina ang pag-iyak. Siguro inilayo ng kung sino ang cellphone. Isang baritonong boses ang nagsalita. Marisa, pwede ka bang pumarito? Ipapasundo kita. Inaatake kasi ng trauma disorder si Angel. Nag-aalalang wika ni Benedict. Agad na nag-alala si Marisa dahil hindi niya kayang tiisin ang bata. Akman tatayo na siya nang bigla maalala ang mga rules. Bawal siya maabutan ng dilim. Akala ko ba dapat wala na ako dyan pagkagat ng dilim? Nag-aalangan siya baka isa itong patibong upang ialay siya. Sabi kasi pamilya ito ng mga maligno. Don't believe those fucking folks. Alam ko ang mga kumakalat na chismis dyan sa labas. Kung mga aswang kami, kanina pa kita kinain nung nandito ka pa. Galit na sigaw nito. Nailayo tuloy ng dalaga ang cellphone sa tenga. Nakakabasag ng eardrums ang galit niya. Oo na po, magbibihis na. Wika niya sa binata at agad siyang binabaan ng tawag nito. Siyempre, alam nila ang address ni Marisa dahil nakalagay yun sa resume. Pagkalabas niya ng bahay nila, nakatayo si Benedicto sa labas. Nakasandal ito sa kotse. Nakapamulsa at preskong hinihintay siya. Malayo pa lang tila ang bango-bango na nito kahit sa tingin pa lamang.
Pasensya na, mabagal ako. Sabi ni Marisa pagkalapit niya sa binata. Wala naman itong reaksyon, basta umalis sa pwesto at pinagbuksan siya ng pinto. Dito ako sasakay? Sa likod na lang, sir. Aniya. Nahihiya kasi si Marisa na tumabi sa boss lalo na't kabago-bago pa lang niya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata. Naging mas seryoso ito. Gagawin mo akong driver? Ganun ba? May pagkasarkastiko nitong tanong na mali yata ng pagkakaintindi sa ibig sabihin ni Marisa. Mariin niyang pinagdiinan na hindi yon ang ibig niya sabihin. Hindi po. Sabi ko nga sa front seat na maupo. Agad niyang binuksan ang pinto at umupo. Si Benedict naman ay umikot sa kanang bahagi ng front seat. Na makaupo ay bigla ito lumapit kay Marisa. Agad siya napaiwas sa pag-aakalang hahalikan o yayakapin ito ng binata. Ngunit napalunok sa sariling laway dahil kinuhalak pala nito ang seatbelt upang ikabit. Palagi ka na lang namumula, lalo na sa tuwing lumalapit ako sa'yo. Wika ni Benedict. Agad dinipensahan ni Marisa ang sarili. Hindi bakit naman ako mamumula? Namumula ba? Dali-daling sinipat ang sarili sa maliit na salamin sa loob ng kotse. Benedict chuckled, lalo na halos ipagsiksikan ni Marisa sa kakahanap ng namumulang pisngi sa maliit na salamin. You're so funny. Hagikik nitong sabi. Napatulala si Marisa. Mas lalo pa siyang napatitik sa paniningkit ng mata kakatawa. Ang gwapo mo, Don Benedict, kapag tumatawa ka. Aniya. Agad na inayos ng binata ang sarili at bumalik sa seryosong muka. Tahimik silang bumiyahe papunta sa mansyon. Pagkarating nila doon ay naabutan ni Marisa na umiiyak ang alaga. Mugto-mugto ang mata habang yakap-yakap ang pink na teddy bear. Mami! Patakbong lumapit sa kanya si Angel at tila miss na miss siya. Tahan na, nandito na ang mami. Aniya, tumigil sa pag-iyak ang bata nang kargahin niya ito. Nasa 5 taong gulang pa lamang ito kaya hindi pa gaanong mabigat. Si Benedicto naman ay nakaupo sa swivel chair habang pinapanood na hinihela ni Marisa si Angel. Mabuti na lang marunong itong humela ng paslit lalo na't malayo ang agwat sa kapatid. Yakap-yakap siya ni Angel hanggang sa dalawin na ng antok. Nang makatulog na ito ay dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakayapos ni Angel sa kanya. Tumayo rin si Benedict at sinenyasan na sumunod sa kanya sa labas. Giniyahan siya nito palabas ng mansyon. May mini garden doon at mayroong outdoor chairs and table na gawa sa bakal. Maingay ang mga kuliglig at may mga umaalulong pang mga aso. Kinilabutan siya kung ano-ano ang naiisip niya. Kung magka-transform ba ito at gawin na siyang pulutan. Hindi nga ako aswang. Sa gwapo kong to? Turo nito sa sarili. Napansin kasi niya na natatakot sa kanya si Marisa. At kung kakainin kita, hindi sa katulad na parang iniisip mo. Dagdag pa nito. Bigla siya na loading at hindi na gets ang ibig sabihin. Umiling ang binata. Wala. Aniya at sumilay ang pilyong ngiti. Pinaupo siya ni Benedict at may kung anong dinukot sa bulsa. Isang sobre at inabot yun sa kanya. Nagtataka man ay binuksan niya ito. Pera. Para saan to? Tanong niya. Para sa kapatid mo. Ipagamot mo siya. Kung kulang pa, dadagdagan ko. Hindi makapaniwala si Marisa. Paanong babayaran siya ng ganong kalaking pera gayong bago pa lamang siya? Don? It's good for 1 year. Ikaw ang kailangan ni Angel. Gusto ka niya. Siguro dahil may resemblance ka ng yumaon niyang ina. May lungkot sa boses ng binata ng binanggitang asawa. Upang hindi na makadagdag sa mabigat na dinadala ni Benedict, ay hindi na siya umusisa pa. Makalipas ang 2 linggo, naging masayahin na ulit si Angel. Nakikipag-usap na ulit sa kanila, especially sa mga tao sa mansyon. Napakagandang improvement yon para kay Benedict bilang ama. Ang kasiyahan ng anak ay walang katumbas sa anumang yaman na meron sila. Gusto ko po makapunta sa park. Wika ng paslit. Nag-i-storytelling kasi siya kay Angel at nabasa na masaya naglalaro ang mga bata sa park. Hindi pwede. Bawal ka lumabas, sabi ng daddy mo. Remember? Napapout ng labi si Angel. Hindi naman matiis ni Marisa na makita na ganun ang bata. Lalo na't sa mata nito, siya ang nanay nito. Sige na nga, matitiis ba ng mami ang cute na baby na yan? Biglang natuwa ang bata. Yehey! Bulalas nito. Total, gagabihin naman si Benedict. Mabilis lang naman sila sa parke. Imi-message na lamang niya upang alam nito kung saan sila pupunta.
Masaya naglalaro si Angel. First time yata nito makipaglaro sa kapwa bata, kaya ganito na lang ito kasaya. Gusto mo ba ng fishball? Alok niya sa bata. Masarap po ba yon, Mami? Tanong nito sa kanya. Tumangutango si Marisa at masayang ginarantiya na masarap ang mga street foods. 2 oras sila na malagi sa parke bago umuwi. Mabuti na lang at hindi siya pinapakialaman na matandang mayordoma na si Belinda kung ano at saan dadalhin ng bata. Hapon na nang dumating si Benedict. Agad siyang sinalubong ni Angel at pinugbog ng halik sa pisngi. Namiss mo ang daddy? Malambing na tanong nito sa anak. Masayang tumangutango ang bata. Si Mami po, wala po bang kiss? Biglang nanlaki ang mga mata ni Marisa sa itinura ng bata. Wag na baby kasi... Hindi na siya natapos nang mabilis siyang hinagka ng binata. Halos smack lang ngunit nagpatuod sa kanya sa kinatatayuan. Hinalikan lang naman siya ng gwapong si Don Benedicto. Lihim na pangiti ang binata, sakto lang para hindi mapansin ni Marisa. Makalipas ang 1 oras, pauwi na sana si Marisa nang biglang may mapansing mapupulang tumubo sa balat ni Angel. Agad na ikinabahala yon ni Benedict sapagkat maselan ang anak sa mga pagkain. Anong kinain ni Angel kanina? Tanong nito na may halong pag-aalala. Yung niluto lang ni Manang Belinda tapos yung squid ball sa park. Kabadong sagot ni Marisa. Nag-aalala din siya kay Angel dahil ganyan-ganyan din ang kapatid kapag nagkakasakit. Ano sinabi mo? Dinala mo si Angel sa park? Nanlilisik ang mga mata nito at galit na galit. Oo, nag-message. Hindi siya nito pinatapos nang madiing hinawakan ng binata ang magkabilaang braso. Halos bumaon ang mga daliri nito sa balat dahilan para dumaing si Marisa sa sakit. Sino nagbigay ng otoridad sa'yo para magdesisyon kay Angel? Alam mo ba kung gaano kadelikado kapag hindi naagapan ng allergy na yan? Niyugyug siya ni Benedict. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Kasi wala kang alam. Hindi ka tunay na nanay ni Angel. Kaya huwag kang umasta na parang ikaw ang nagluwal sa kanya. Mahina pero madiing wika nito kay Marisa. Hindi naman gaanong narinig ni Angel dahil nagsisimula na itong manghina. Isinugod nila ito sa hospital. Si Marisa naman ay halos hindi makatingin sa galit na mukha ni Benedict. Iniiwasan niya magtama ang paningin nila dahil natatakot siya. Maya-maya pa ay naging okay naman ang pakiramdam ng bata. Nung gabing yon ay nakalabas din sila agad sa hospital. Nang makauwi si Marisa sa kanila, naisipan ni Benedict na kunin ng cellphone at binuksan ang mga message. I-check niya lang kung may importanteng mensahe galing sa negosyo niya sa pag-angat ng prutas patungo sa ibang bansa. Nang umagaw ng atensyon niya ang mensahe mula kay Marisa. Nang mabasa ay nakonsensya siya sa nagawang paninigaw kanina kay Marisa. Dala lang yun ng galit at pag-aalala kaya niya nagawa yon. Sa kabilang dako, si Marisa ay nakatanaw sa kawalan mula sa kanyang bintana. Hindi niya nakalimutan ang masakit na sinabi ng binata sa kanya kanina. Kinaumagahan ay walang ganang sumimsim ng kape si Marisa. Sa kakaisip nito sa nangyari kahapon, halos wala na siya naitulog. Bumuntong hininga siya. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone niya. Alarm na hudyat na 7:00 na. Pero parang ayaw pumasok ng dalaga. Baka mamaya, hindi lang bulyaw ang sasalubong sa kanya mamaya, kundi papatayin na siya. Bakit hindi ka pa naliligo, anak? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti lang siya. Inabot ng dalaga ang bandehado upang sandukan ng kanin ang kapatid. Masama po ang pakiramdam ko, Nay. Pagdadahilan niya. Agad siya nilapitan ng ina. Kinapa ang kanyang noo. Nang maramdaman naman na walang kakaiba, ay seryoso siyang tinitigan nito. Wala ka naman lagnat, anak. Wala na siyang maidadahilan pa. Alam na alam kasi ng nanay nito kapag nagsisinungaling ang anak. Gawain kasi nito nung nag-aaral pa. Huwag na lang kaya akong pumasok, Nay. Turan sa ina. Nginitian lamang siya nito. Hinagod ang ulo bago umupo sa tabi niya. Kung hindi mo kaya, edi magpahinga ka. Masamang pumasok na wala ka sa mood. Namalagi lamang ng buong araw sa kwarto si Marisa. Total, late na rin naman siya, ipinagpaliban na lamang ang araw ng pasok niya. Makalipas ang 3 araw ay muli niya napagtanto na bayad ang buong taon niya. At kung paiirali ng pride, ay tiyak na tuluyan na siyang tanggalin nito. Saktong 7:00 nang dumating sa mansyon. Tuwang-tuwa si Angel nang makita siya. Panay sorry din ang bata dahil pakiramdam nito ay siya ang dahilan kaya hindi nagpapakita si Marisa. Mami, promise, I will be a good girl na.
Wika ng paslit. Nginitian niya lamang ito. Hindi na rin niya naabutan si Benedict dahil maaga daw itong pumunta ng farm nila. May meeting daw. Itinuon ni Marisa ang pagbabantay kay Angel. Nung mismong araw na yon, umalis din si Manang Belinda dahil may emergency din daw sa kanila. Mag-aalas 6 na ng gabi nang hindi pa rin dumarating si Don Benedict at Belinda. Hindi naman niya pwedeng iwan si Angel na nag-iisa sa mansyon nang walang matatanda sa bahay. Sumapit pa ang alas 10 ay wala pa rin sila. Kapag hapunan na lang sila at nakatulog na si Angel kakahintay sa dalawa. Ang tagal naman nila. Wika ni Marisa habang yakap-yakap ang sarili. Panay rin ang silip nito sa labas ng bintana kung dumating pero wala pa rin. Mini-message na rin niya si Don Benedict pero wala siya nakuhang reply. Maya-maya pa, tila may bumusina sa labas ng gate. Agad-agad tinungo yun ni Marisa upang masigurado kung si Don ba ang dumating. Pagkalabas niya ng pinto ay kotse nga ng Don. Agad-agad niyang pinuntahan ng gate at pinagbuksan ito. Habang pumapasok ang kotse ay bumalik si Marisa sa loob upang kunin ang shoulder bag. Uuwi na siya. Pagbalik ulit niya sa labas ay saka naman paglabas ni Benedict na pagyawang-gewang sa paglalakad. Inaalalayan siya ng lalaki na sa tingin niya'y kaibigan nito. Oh, pasensya ka na. Hindi naman namin alam na maglalasing tong taong to. Wika ng lalaki habang akbay si Benedict papasok sa loob. Okay lang po, pauwi na rin ho kasi ako. Pagkapasok sa sala ay pabagsak na pinahiga nila si Benedict. Lasing na lasing ito. Oh siya, uuwi na ako. Actually, hinatid ko lang talaga ang kumag na to. Sabi ng lalaki saka tumawa. Ang sabi rin niya ay dadalhin nito ang kotse at bukas na ibabalik. Mga alis na lang nang pigilan ito ng dalaga. Sandali! Ano pa pangalan niyo? Baka kasi paggising ni Sir, magtatanong kung sino po ang tumangay ng kotse niya. Tumawa ang lalaki sa itinura ng dalaga. Siyempre, mahirap na. Marami ng modus sa panahon ngayon. You're silly. Agad na inilabas nito ang wallet at pinagkukuha ang mga iba't ibang IDs nito. Kumuha lamang si Marisa ng isa. Okay na po to. Tumawa ulit ang lalaki. Hindi rin ito nagtagal at umuwi na. Mag-aalas 12 na, paano siya uuwi ngayon? Hindi niya maaaring iwan si Angel dahil lasing naman ang isa. Tinitigan ni Marisa ang lalaki. Pulang-pula ang pisngi nito at magulo ang buhok. Ang panloob na white long sleeve nito ay halos hindi na naisara ng maayos ang pagkakabutones. Nakalaylay na rin ang necktie na animoy inalibadbaran ito. Iiwan na sana niya ang binata nang bigla siyang hawakan nito sa kamay. Hinila siya nito palapit sa kanya. At pinilit na makaupo kahit na hirap ito. Marisa. Namamaos na wika ng binata at pilit na iminumulat ang mapupungay nitong mga mata gawa ng kalasingan. Tumangutango si Marisa. Opo, ako po to, si Marisa. Malapit siyang nginitian ni Don Benedict, ngiting nagpapakyut. Maya-maya pa'y nagulat si Marisa nang bigla siya nitong hinila. Bumagsak siya sa dibdib ni Benedict habang ibinagsak nito ang sarili sa sofa. I'm sorry Marisa. I'm sorry sa nasabi ko. Nagsusumamong wika nito. Nginitian lamang siya ng dalaga. Hindi naman siya mapagtanim ng galit. Pero ang pumaibabaw sa binata ay hindi na kailangan mapatawad lang siya. Sir, tayo po ako ha. Wika ni Marisa na makaramdam ng pagkailang. Tinitigan siya ni Benedict. Mapungay at seryosong nakatitig. Maya-maya pa'y nagulat siya nang hawakan ito sa batok at biglang hinalikan. Nalaki ang mga mata ni Marisa sa ginawa ng binata. Mapusok na halik at hindi lang basta halik. He's eating her lips. Nung una ay nagre-resist pa ang dalaga pero kalaunan ay nakikita na lamang niya ang sarili na sumasabay sa halik ng binata. Maalab, mapusok, malamig, amoy na amoy nito ang pinaghalong alkohol at mint sa hininga ng binata. Sinabayan pa ng pinaghalong pabango at natural na amoy ng katawan ang sumasama sa ilong niya. Hanggang sa naramdaman niya na unti-unting gumagapang ang kamay nito mula sa batok pababa sa likod. Marahang hinahagod na nagpapadagdag sa tensyon at init ng dalawa. Mas bumaba pa ang mga palad nito patungo sa kanyang pang-upo. Gulat na gulat siya nang pisilin ito ng binata na agad na ikinabalik sa ulirat niya. Hindi to tama. Bigla siyang tumayo at napagtantong mali ang nagawa. Siya ang mas nasa katinuan. Hindi ba dapat siya ang sumasaway rito na mali? Mali ang kanilang ginawa. Ngunit tila hindi pa tapos ang binata dahil tumayo ito at bigla siyang niyakap.
Hingal na hingal at mainit ang singaw ng katawan. Please, Marisa, hindi ko na kaya to. Hiyaskili said. Nagtataka si Marisa. Ano kayang may tutulong niya upang gumaling ang binata? Hindi na daw niya kaya. Pero ang alin? Kumawala ito sa yakap at marahan siyang tinitigan. Walang sabi at hinalikan na naman siya nito ulit. Pinipigilan niya ito katulad ng bahagyang pagtulak. Pero tila yata walang makakapigil kay Benedict. Gulat na gulat si Marisa nang bigla nitong pinunit ang damit niya. Ay! Ang lakas niya. Hindi naman yung ganoon karupok pero bakit ganoon din nito kabilis na punit? Sunod ay pinaghahalikan siya nito sa leeg hanggang sa nadadarang na rin si Marisa dala na rin siguro ng kuryosidad. Hindi bago sa kanya ang mga ganitong bagay. Wala mang karanasan pero alam niya ang ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Shit! Shit! Bulalas ni Benedict pagkagising niya kinaumagahan. Paano? Nakahubad-hubad lang naman siya sa may sofa. Mabuti na lang at hindi pa nagising ang anak dahil kapag nagkataon, mahabang paliwanag ang kanyang sasabihin. Ang akala niya nananaginip lang siya gawa ng kalasingan. Pero nang makita ang bahid ng dugo sa sofa ay napagtanto niyang hindi ito basta panaginip lang. May nangyari sa kanila ni Marisa. Mabilis siya nagbihis at hinanap si Marisa. Pero umalis na ito kaya hindi na niya mahagilap. Sinubukan niya din tawagan ito ng ilang beses pero hindi siya sinasagot nito. Daddy? Wika ng anak mula sa likuran niya. Agad siya nagulat. Mabuti na lang nakapagbihis na siya bago pa makita ang kahubadan niya. Yes, baby? Nakita mo ba ang mami mo? Tanong niya sa anak. Bakit nga ba niya tinatanong ang bata mas nauna itong natulog sa kanya? Hindi po, Daddy. Malungkot na sagot ng anak. Hindi tuloy maiwasang mabahala ni Benedict, lalo na't kung umuwi ito kagabi, sino ang naghatid? Iinom-inom kasi hindi naman pala kaya. Samantala, nakaupo si Marisa at tinitigan lamang ang kanina pang malamig na kape. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang ginawa nila ni Benedict. Gaga mo talaga. Saka binatukan ng sarili. Ano mukha ngayon ang ihaharap sa binata? Okay sana kung hindi nito naalala ang ginawa nila. Pero paano kung aware nga siya? Gulong-gulo siya. Hi ate. Mahinang wika ng kapatid saka siya hinalikan nito sa pisngi. Agad siya napangiti dahil nakikita niyang may improvement na ang kapatid. Ang sabi ng doktor kapag naoperahan na ito ay 95% gagaling na ito. Salamat na lang talaga sa paunang sweldo na ibinigay sa kanya ni Benedict. Pero na muling sumagi sa kanyang isipan si Benedict, naisipan niyang i-message ito na hindi muna papasok. Pero nang buksan ang phone, tumambad sa kanya ang 99 missed calls at 20 message mula sa binata. Inisa-isa niyang basahin ang mga message mula kay Benedict. Mas nakakuha ng atensyon niya ang huling mensahe ng binata. Kung ayaw mong pumunta dito ngayon, ako ang pupunta sa'yo. Agad siya nataranta. Bakit ganun na lang kung hanapin siya? Makailang beses siya nag-isip at finally nakapagdesisyon na siya. Papasok siya at mag-aasta na parang walang nangyari. Pagkarating niya ng mansyon ay agad sinalubong ni Angel si Marisa. Tuwang-tuwa ang paslit na makita ang mami niya. Agad na paupo ang dalaga at hinanda ang dalawang kamay upang yakapin si Angel. Pagkalapit ng bata ay agad siyang pinugpog ng halik sa pisngi. Namiss mo si mami no? Malambing na saad ni Marisa. Maya-maya pa, lumabas din si Benedict. Magkasalubong ang kilay at parang bad mood. Sir? Bati ni Marisa ngunit wala man lang itong reaksyon. Upang hindi na lumaki ang tensyon nilang dalawa ay ibinalik na lamang kay Angel ang atensyon niya. Nag-almusal ka na ba? Tanong nito kay Angel. Magilong na tumango ang bata. Maya-maya pa, inakay nito ang bata sa loob. Wala pa rin si Manang Belinda kaya napaka-awkward para kay Marisa na makasama ang amo. Wala ba siyang pasok? Tanong niya kay Angel na nooy abala naglalaro sa sala. Agad naman siyang initian ni Angel. Ang sabi po ni Daddy, family time daw muna, kaya hindi siya pumasok. Napatango-tango ang dalaga. Ibig sabihin niyan, makakasama niya ng buong araw ang amo. Paano siya hihinga ngayon nito? Mabuti na lang at hindi naman lagi si Benedict sa sala. Makakahinga siya ng maluwag nito. Nang mag-alas 10 na, ay naisipan niyang gawan ng merienda si Angel. Tiyak na magugutom na ito. Sandwich po, Mami. I like sandwich po. Wika ng bata. Pumunta sa kusina si Marisa upang gawin ang sandwich na gusto ni Angel.
Abala siya naghahanda ng mga spread at tinapay nang bigla may umubo malapit sa kanya. Napalingon siya at nagulat. Si Benedict nasa loob din ng kusina kasama niya. May gusto po ba kayo, sir? Sandwich. Alok sa binata, pero imbis na sagutin ay nilapitan siya nito. Hawak niya noon ng tinapay at bread knife sa magkabilang kamay. Seryoso ang tinging ipinupukol sa kanya. Dahan-dahan ito naglakad na ikinakaatras niya. Bakit hindi niya nalang sabihin kung ano ang kailangan niya? Anong ginagawa mo? Kabadong tanong niya rito. Ngunit nagpatuloy ang paghakbang ng binata palapit sa kanya. Umatras siya ng umatras. Ngunit napatda nang tumama ang likod niya sa pader. Dead end na pala nang hindi niya namamalayan. Ang dami ko message sa'yo. Calls. Bakit hindi mo man lang pinansin? Tila nanunuksong tanong nito sa dalaga. Napalunok ng marahan si Marisa. Hindi malaman kung ano ba ang pwedeng maisasagot rito. Hindi ko pansin na tumatawag ka. Nauutal niyang sagot. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Benedict. Talaga? Bakit? Iniiwasan mo ko ngayon? Tanong ulit nito. Napasinghap ng hangin ang dalaga. Nangangalay na nga ang magkabilang kamay dahil sa hawak niya. Ito pa ang isa, tanong ng tanong. Iniwan mo ako kanina. Mag-isa lang ako sa sofa paggising ko. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Ibig sabihin, naaalala nito ang nangyari kagabi. Hindi maiwasang pamulahan ng pisngi ang dalaga. Kumprontahan na ba to? Hinawakan nito ng marahan ang kanyang pisngi na mas lalong ikinagulat ng dalaga. Anong ginagawa mo? Garalgal niyang tanong. Nais niyang itulak ito pero paano naman ang hawak nitong tinapay at kutsilyo? Maya-maya pa'y biglang inilapit ng binata ang muka at akma siyang hahalikan. Napapikit na mariin si Marisa. Mabuti na lang ay dumating ang anak sa kusina. Naabutan sila. Mami? Daddy? Wika ng paslit. Agad na natauhan si Benedict sa nais gawin sa dalaga. Agad siyang umatras palayo sa dalaga habang si Marisa naman ay tila nabunutan ng tinig. Matapos kainin ni Angel ang ginawang sandwich ng dalaga ay naisip ni Marisa na maglinis. Wala si Manang Belinda kaya 2 araw na ring walang naglilinis ng bahay nila. Pahapyaw lang naman ang klase ng paglinis na ginawa niya kaya mabilis siyang natapos. 3:00 ng hapon nang mapadako siya sa bakanting kwarto. Madalas niyang nakikita si Manang Belinda na naglilinis doon kaya naisipan niyang isama na rin sa paglilinis ang nasabing kwarto. Pagkapasok niya sa loob ay agad umagaw ng atensyon niya ang picture na nasa side table ng kama. Dala ng kuryosidad ay pinuntahan niya ito. Isang babae ang nasa picture frame. Mariin niyang tinitigan ng babae, kamukhang kamukha ni Angel. Ito ba ang totoong mami niya? Kaya pala napagkamalan siyang mami ni Angel dahil magkahawig ang mukha nilang dalawa. Siya si Chloe. Nagulantang siya nang biglang may magsalita mula sa kanyang likuran. Mabuti na lang at hindi niya nabitawan ng frame. Nalingunin niya ito ay walang iba kundi ang kanyang amo. Nililinis ko lang ho. Pagdadahilan niya, dali-daling inilapag ni Marisa ang picture ng babaeng hawak niya sa lamesita. Nilapitan siya ng binata at muling dinampot ang picture. 2 years old nun si Angel nang mamatay ang kapatid ko sa sakit na leukemia. Hindi ko rin alam kung sinong ama ni Angel dahil disgrasyada ang kapatid ko. Malungkot ng wika nito. Ibig sabihin hindi mo anak si Angel? Panguusisa ni Marisa. Tumango si Benedict. Yes. Sa ngayon ay hindi pa maintindihan ni Angel. Nahabag ang damdamin ni Marisa nang marinig ang buong kwento tungkol sa yumaong kapatid. Mas lalo siya naawa sa bata. Kinuha nito ang picture na hawak ng binata. Marahan niyang pinunasan yon. Aalagaan ko si Angel para sa'yo. Mamahalin at aarugain ko siya. Pabulong niyang wika sa larawan. Paano ako? Bigla siya napatingin sa binata. Paano ikaw? Nagtatakang saad ni Marisa. Wala kasi siyang idea kung anong ibig sabihin nito. Nilapitan siya ni Benedict at bumulong. Aalagaan mo rin ba ako? Patarugain? Bulong nito. Bahagya niya itong tinulak. Bakit tila yata na ibang ihip ng hangin simula nang may mangyari sa kanila ng binata? Malaki ka na, hindi ka na baby. Inis niyang wika rito. Inismeran siya nito at binigyan ng pilyong ngiti. Pwede mo naman ako maging baby.
Natigilan siya, naninibago sa malaking pagbabago ni Benedict. Kung dati, seryoso at mahirap bilhin ang mga ngiti nito. Ngayon, namemeres ko na. Kinagabihan ay dumating na si Manang Belinda. Naisipan na din na umuwi ni Marisa dahil gabi na. Nang magsimula itong haklitin ang shoulder bag, ay agad-agad naman dinampot ni Benedict ang susi sa gilid ng mesa katabi ng pinto. "Oh, saan ka pupunta?" Tanong nito sa binata. Nagtataka siya kung bakit kailan siya uuwi, gayon din ang pag-alis nito. "Ihahatid kita. Ayaw mo?" Tura ng binata. Agad na napalunok ang dalaga sa sinabi ng binata. Siyempre, wala rin siyang magagawa. Sumabay na siya rito. Habang nasa kotse ay hindi maiwasang mapatingin ni Marisa sa gwapo mukha ng driver. Kung minsan pa'y napapatulala siya. Nagtataka din si Marisa kung bakit sa tuwing tinititigan niya ito ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi kaya umiibig na siya rito? Ang bilis naman. Maya-maya pa ay biglang nagring ang cellphone niya, dahilan para bumalik sa ulirat. Pagkatingin nito, ang nanay niya ang tumatawag. Dali-dali niya itong sinagot. Agad siyang kinabahan nang marinig ang inang umiiyak sa kabilang linya. "Ano ba nangyari?" Nag-aalalang tanong sa ina. Agad na napalingon ang binata kay Marisa. Pinahinahan ang pagpapatakbo ng sasakyan at seryosong nakikinig dito. "Ang kapatid mo, anak, nasa ICU." Agad na tumulo ang luha sa labis na pag-aalala si Marisa. Sanay na siyang palagi nasa hospital ang kapatid. Pero huling nasa ICU ito ay halos agaw buhay ang kapatid. Kaya siguro ganyan na lang ang reaksyon niya. "Nandito kami sa regional hospital, anak. Puntahan mo kami dito." Wika ng ina sa kabilang linya. Walang sabing niliko ni Benedict ang kotse sa kabilang direksyon. Nagulat man si Marisa ay nagpapasalamat siya at may malasakit ito sa kanya. Bilis pa sa alas 5 nilang narating ang nasabing hospital. Pagkarating nila sa front desk ay agad nilang ipinagtanong ang pangalan ng pasyente. "Ayon po sa data namin, ma'am, wala na po sa ICU ang pasyente. Nasa room 243 na po ang kapatid niyo." Mabilis niyang iniwan ng nurse. Agad niyang tinungo ang nasabing kwarto. Si Benedict naman ay nakasunod lang sa kanya at ramdam din ang pag-aalala. Tinungo nila ang hallway hanggang sa makarating sa kwarto. Ngunit halos maglupasay si Marisa nang madatna ng kapatid na tinabunan ng puting kumot. Tila gumuho ang mundo sa naabutan niya. "John Ray!" Bulahaw niya. Agad siyang nilapitan ni Benedict at bahagyang hinagod ang likod. Wala din doon ng ina, siguro ay hindi kayang makita ang nakahigang kapatid. Agad niya itong niyakap, hindi niya kayang makita ang walang buhay nitong bunso. "Ang daya mo, bunso! Ang daya-daya mo!" At nagsimulang umiyak ng malakas. Maya-maya pa, may babaeng pumasok sa loob kasama ang doktor. Pero kahit may ibang tao ay hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Marisa. "Miss, kaibigan ka ba ng anak ko?" Tanong ng ginang sa kanya. Pinunasan muna niya ang luha sa pisngi. "Kaibigan?" Tumango ang ginang. Kahit si Benedict ay may nararamdaman na tila may mali. "Oo, kaibigan ka ba ng anak ko?" Nagsimulang kumunutan noon ang dalaga. "Anak niyo ho?" Tila gustong bumalik ang luha nito sa mata. Nang binalingan nito ang pintuan, ay dito niya napagtanto na maling kwarto ang pinasukan. 234 ang numerong nasa pinto. Hilaw nang ngumiti ang dalaga. Kahit si Benedict ay napatakip na lamang ng muka. Sorry, maling kwarto pala ang napasukan namin." Agad niyang hinila si Benedict palabas ng kwarto. Halos kainin na siya ng hiya sa maling akalang nagawa. "Ikaw kasi hindi mo kasi ninyasan na mali pala yung room number." Inis niyang baling sa binata. Agad naman napatda ang binata. Bakit parang naging kasalanan pa niya? "Ba't ako?" Tudyo nito sa sarili. Hindi siya sinagot ni Marisa. Bagkos ay itinuon ng sarili sa paghahanap ng room. Saan kaya yun? Ilang kwarto ang tinignan nila hanggang sa makarating sila sa mismong number na kanilang hinahanap. Mabilis siyang pumasok at this time totoo na. Nakita niya ang kapatid na nakahiga at mahimbing na natutulog. May bandage na nakaikot sa ulo nito. Agad siyang naawa sa kalagayan ng kapatid. "Nay?" Tanong nito sa nanay niyang nakaupo katabi ng kama. Wala ng pag-aalala at binigyan pa nga siya ng malapad ng ngiti ng ina. "Salamat sa Diyos, anak, ligtas na si John Ray." Mangiyak-iyak nitong saad. Agad niya niyakap ito. Si Benedict naman ay nakatitig lang sa mahabag na tagpo na mag-iina. "Kamusta po lagay ni Bunso?" Nag-aalalang tanong ni Marisa.
Marahang ngumiti ang ina. Nararamdaman ni Marisa na ngayon ay tila okay na ang pakiramdam ng kapatid. Ligtas na siya, anak. Successful ang operation kanina. Sino siya, anak? Siya ba ang boss mo? Tanong ng ina ni Marisa na ang tinutukoy nito ay ang binata. Agad nilapitan ni Marisa si Benedict at hinawakan sa braso. Nakasunod lamang ang tingin ng ina sa kanya. Nay, si Don Benedicto po. Amo ko po. Ano niya sa ina. Marahan tumango ang nanay ni Marisa at binigyan ng malapad ng ngiti ang lalaki. Grateful ito, lalo na't kung hindi dahil sa pasahod niya ay hindi maooperahan ang bunsong anak. Naistorbo ka pa yata namin. Nahihiyang wika ng ina. Agad na umiling-iling ang binata. Sa katunayan, natutuwa nga siya na mamit ang pamilya ng dalaga. Pakiramdam niya para na rin siyang pinakilala na boyfriend nito. No worries po, masaya po akong makilala ang pamilya ng asawa ko. Wala sa sarili ni tunturan. Kapwa ng laki ang mga mata ni Marisa at ang ina. Kinurot ni Marisa sa tagiliran ang binata. Bakit ba niya sinasabi ito sa ina? Napakaingay talaga. Mag-asawa kayo? Kailan pa? Seryosong tanong ng ina. Mabilis na umiling si Marisa. Tuloy, kailangan pa niya ng mahabang explanation sa ina. Pinundilatan niya rin ang binata sa sobrang inis. Nagbibiro lang ho siya, Nay. Pilit itong ngumiti at binalingan din ang lalaki. Diba? Joke mo lang yon? At bahagyang hinampas ang braso nito. Tatawa-tawang binalingan ng ina. Naniniwala naman ng ina. Ganyan na ganyan talaga ang mga kabataan. Madalas, ginagawang biro ang pag-aasawa. Nagpaalam si Marisa sa ina na bibili ng makakain. Sinama niya si Benedict at pahilang nilabas sa kwarto. Inis na inis siya sa ginawang kalokohan ng lalaki. Sa kalagitnaan ng hallway ay tumigil siya at padabog na hinarap ito. Ano bang trip mo, sir? Bakit mo sinabing asawa kita? Inis niyang tanong rito. Nginitian lamang siya ng binata dahilan para mas lalo itong mainis. Kung pwede lang niyang kutongan ito, kanina pa niya ginawa. Ano? Lumapit ang binata sa kanya at pinagpantay ang mukha nila. Bahagya siyang umiwas at lumayo. Na magtama ang paningin nila, napalunok siya. Biglang lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan ang nadarama. Sa tuwing lumalapit si Benedict, ay paulit-ulit na nagsising-in sa utak at sa puso niya kung normal pa ba itong nararamdaman niya. I want you to be my wife. Tila parang binuhusan ng malamig na tubig si Marisa. Hindi niya lubos maisip na marinig ito mula sa binata. Hindi niya tuloy maiwasang isipin kung ano ba talaga ang pakay ng lalaki sa kanya. Kung yon ay tungkol sa nangyari sa kanya, hindi naman siya nanghihingi ng kapalit doon. Sadya nangyari lang ang mga bagay na hindi niya napaghandaan. Ano ba sinasabi mo? Kilabutan ka nga! Dinaanan na lamang niya sa biro ang itinura ng binata. Suddenly, nagbagong ekspresyon ng lalaki. His gaze became cold at tila na-offend sa hindi pagtanggap ng alok niya sa dalaga. Like, siya na to, mahinang turan sa sarili. Ano pa ba ang kailangan ng dalaga na wala sa kanya? Matapos bilhin ng pagkain para sa nanay ni Marisa, ay nagpaiwan ito sa hospital. Siya naman umuwi ng hindi nag-uusap. Kahit si Marisa nagtataka sa biglaang katahimikan ng binata. Wala naman siyang maalala na ikinagagalit nito. Puwera na lang sa pabirong alok nitong kasal. Mula sa hospital ay dumiretso si Benedict sa bar. Naroon ang kaibigan niyang si Frederick. Tinawagan niya kasi ito kanina upang samahan siyang uminom. Kailangan niyang uminom upang mabawasan man lang ang disappointment na nadarama. Hindi siya makapaniwala that the woman she liked was declining his proposal. Teka, nagkakagusto na ba siya kay Marisa? Halos mabaliw si Benedict kakaisip ng komplikado niyang puso. Marami naman siya naging syota noon pero ngayon lang siya naguguluhan ng ganito. Ginawa mo yon? Tatawa-tawang wika ng kaibigan. Seryoso lamang niyang tinitigan ang kaibigan. Imbis kasi nabigyan siya ng advice, ay heto, tinatawanan siya. What? Tanong niya rito. Umiling-iling ang lalaki saka tinunggang hawak nitong shot glass. Nang may ibaba ang baso, saka ito nagsalita. Mali naman kasi ang ginawa mo. Hindi pa nga kayo, inalok mo na kaagad ng kasal. Sinong babaeng papayag sa ganon? Dagdag pa niya. Hindi pa rin maintindihan ni Benedict ang ibig sabihin ng kaibigan. Matalino siyang tao pero pagdating sa mga bagay na to, gulong-gulo siya. Bro, listen. Dapat kasi nanligaw ka muna. Getting to know each other, kumbaga. Dapat malaman niya muna kung anong totoong pakay mo sa kanya.
Inismikal siya ni Benedict. He will not do that. Hindi niya forte ang iplis ang isang babae at hindi niya gagawin yon. Aminin mo na lang kasi na mahal mo siya. Naiinis na wika sa kanya ng kaibigan. Matapos ang inuman, ipabagsak na umupo si Benedict sa sofa nila. Tinanggal niya ang necktie at wala sa sariling dinampot ang cellphone at dinayal ang number ni Marisa. Ngayon lang lumakas sa loob niyang tawagan ito. Siguro, dala na din ng kalasingan kaya ganon. Hindi naman siya nainip kakahintay dahil sinagot naman kaagad ito ng dalaga. Wala siya sinayang na panahon. Kaagad niyang sinabi ang nasa loob ng kanyang damdamin. Ayaw mo akong pakasalan. Ano ba ayaw mo sa akin? Babaguhin ko. Gusto kita eh. Gusto kita makasama. Siguro dala na rin ng kalasingan kaya ganon. Tanging hininga lamang ang narinig niya sa kabilang linya. Wala yatang mailabas na salita ang dalaga sa mahabang lintanya niya. Lasing ka? He smirked. Sa haba ng sinabi niya, tatanungin lang siya nito kung lasing ba siya. Hindi ba obvious? Ang sabi ko, gusto kita, Marisa. Bakit mo ba tinatanong kung lasing ako? Sigaw nito. Wala siyang narinig na sagot sa dalaga. Hindi siya nakapaghintay at nakaramdam ng inip kaya nito pinatay ang tawag. Kinabukasan ay nadatnan ni Marisa si Benedict na nakahilata sa sofa. Si Manang Belinda na ang nagbukas basta wag lang daw itong gumawa ng ingay upang hindi maistorbo ang amo. Kumawala ng buntong hininga ang dalaga. Tama nga ang hinala niya. Lasing ang binata. Maniniwala na sana siya sa mga pinagsasasabi nito kagabi kaso para kasing wala sa katinoan kung magsalita. Nababahala si Marisa na baka maabutan ng anak ang kalasingan nito. Kaya naisipan niyang gisingin. Natatakot kasi si Manang Belinda baka bigla siyang pagalitan nito. Dot Benedict? Mahinang tawag ni Marisa saka ito marahan ni Yugyog. Tanging halinghing lang ang naisagot ng lalaki. Kaya muli niya itong ginising. Benedict, gising. Inaantok na nagmulat ng mata ang binata. Kumisap-kisap pa siya na mapagtantong si Marisa ang nasa harapan niya. Lumipat ka sa kwarto mo. Mahinang utos nito kay Benedict. Pero impis na bumangon ay bigla siyang hinila nito dahilan para pumaibabaw siya. Gulat na gulat ang dalaga dahilan para mapahiyaw siya. Ano ba? Reklamo niya ngunit impis na pakawalan ay niyakap pa siya nito. I miss you. Aniya. Maya-maya pa'y bigla na lamang napahiyaw si Manang Belinda na makita ang dalawa na magkapatong. Diyos mio santissima! Kapwa silang nagulat at mabilis na naghiwalay. Halos kainin ng lupa si Marisa sa matinding hiya. Sobrang nakakahiya. Ang lalaki kasi napakakulit. Akala ni Marisa ay titigil na ang binata. Nagulat siya nang bigla naman siyang hinawakan sa palad at hinila paakyat ng hagdan. Naiwan na katulala si Manang Belinda. Naguguluhan kung ano ang namamagitan sa dalawa. Nagpatangay na lamang si Marisa sa anumang naisin ng binata. Baka nais siyang kausapin o may gustang sabihin ito sa kanya kaya siya hinihila. Pagkarating nila sa mismong kwarto ng binata ay humarap ito sa kanya. Kinuhang isa pa niyang kamay at pinaghahalikan. Bakit mo ako dinala dito? Hindi naman siguro masamang umusisa lalo na't dinala siya mismo nito sa kwarto ng lalaki. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kagabi? Wika ng lalaki sa kanya. Sawinghap ng hangin si Marisa bago ito sinagot. Siyempre narinig niya. Narinig ko? Sagot niya. Bigla napangiti si Benedict sa narinig. Ibig sabihin, alam na nito na may pagtingin siya sa dalaga. Ngunit hindi naman niya makita sa mukha ng babae ang pagkagusto. Bagkus, mas naaaninag pa niya ang pag-aalala. Baka naguguluhan ka lang. Kasi may nangyari sa atin. Nanibago o nakonsensya. Malungkot na tura ni Marisa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Benedict. Nararamdaman niyang tunay ang nadarama at hindi paninibago lamang. Of course not. Nararamdaman ko. Ngayon ko lang naramdaman to. Bakit hindi mo ako paniwalaan na mahal kita? Nangangalit nitong wika. Hindi akalain ni Marisa na ganito katapang si Benedict para ipamukha sa kanya ang nararamdaman. Habang siya, takot na takot umamin. Napayuko si Marisa. Pakiramdam niya, hindi niya deserve na mahalin ng isang don. Hindi siya nararapat sa estado ng buhay nito. Mahirap lang kami. Tumaas ang kilay ni Benedict. Ano ngayon? Mayaman ka. Dugtong niya. Ano namang kinalaman doon? Seryosong tanong niya. Hindi bagay, Benedict.
Nangalit ang mukha ni Benedict. Hindi malaman kung paano mahalin pabalik ni Marisa. Sobrang inis niya na sigawan niya ito. Mahal mo ba ako? Hindi sumagot si Marisa. I said, mahal mo ba ako? He shouted. Bigla natakot ang dalaga. Mas nakakatakot pala kapag natural na galit ang binata. Oo, mahal kita. Napapikit siya nang sabihin sa kanya ang katagang yon. Mahal naman talaga niya ang lalaki. Ang mga nararamdaman niya nitong nakaraan ay napagtagpi-tagpi niya na hindi lang ito basta pagkagusto. Iniibig na niya ang binata. Tila bigla lumiwanag ang ekspresyon ng binata. Walang paglagyan ang kanyang saya. She never felt as happy like this before. Tinamaan talaga siya ng sobra rito. Inangat ni Benedict ang baba ni Marisa. Na magtama ang paningin nila, agad niya itong sinungaban ng halik. Halik na nananabik. Halik na puno ng pagmamahal. Otomatikong dinako ng kamay ni Marisa ang leeg ni Benedict. There is nothing to hide anymore. Nagulat na lang siya nang hawakan ng lalaki ang magkabilang legs nito. Agad naman pumaikot ang legs ng dalaga sa bewang nito. At binuhat siya papuntang master bed nang hindi binibitawan ng mga labi. Nang maramdaman ang lambot ng kama ay bahagyang itinigil ni Benedict ang halikan. I love you. Nag-aalab niyang wika sa dalaga. Napangiti si Marisa at hindi maiwasang pamulahan. Hindi niya lubos maisip na ganito ka-vocal ang binata. Mahal din kita, Benedict. Aniya at muli siyang hinalikan ng lalaki. At sa pangalawang pagkakataon ay muli niyang ibinigay ang sarili ng walang kapalit sa lalaki.